spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through. Ito. Desi, ito ba yung pang-MC? Sound check. Mic sound. Sabihin mo lang sa akin kung ano. Okay na. Sige. Yon, tayo po ay magsimula na po sa gawain natin. Soaking night. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa at maging sa mga nanonood sa live. Tayo po ay makiisa o makihibahagi sa ating pong gawain sa gabing ito at ang naka-assign po ay Music Department. Kaya sa amin pong mga kasamahan, kung kayo po ay may time, pwede po kayong humabol na tumungo po kayo dito sa ating church. Kaya yon, isang magandang gabi sa bawat isa. Sino po ba yung excited na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Napakasarap po na tayo po ay narito sa tahanan ng ating Panginoon at malaya tayong makapagpupuri, makasasamba sa ating Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating puso, ang ating mga kaisipan at tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Amen. Kaya tayo po lahat ay tumayo po at tayo po ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dakilan Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa isang linggong nagdaan.
Na tunay nga po, Lord God, kami po ay patuloy na sinasamahan mo, iniingatan mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa biyayang ito na patuloy na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Bagamat mayroong kapaguran, pero alam namin, Panginoon, dahil po sa iyo kami po ay lumalakas, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, patuloy na inaanyayahan namin ang banal na Espiritu mo na patuloy na manguna sa amin, Panginoon, lalo na sa aming pananambahan sa gabing ito. Tunay nga po, Lord God, maranasan ka namin, maramdaman namin ang pagkilos mo, ang pagyakap mo, pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, kulang po, Panginoon Diyos, ang salitang pasasalamat sa aming mga labi sa lahat ng ginagawa mong kabutihan sa amin. At sa oras po na ito, Panginoon, inaalala rin po namin, Lord God, ang aming lingkod, Panginoon, si Pastor John. Abutin mo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Tunay nga po, O Diyos, hallelujah, dalangin po namin na siya po, Panginoon, ay patuloy na bigyan mo ng kagalingan na nagmumula po sa iyo, mula po sa kanyang infeksyon, na tunay nga po, Lord God, maging normal na, Panginoon, ang kanyang sugar. Tunay nga po, Lord God, naniniwala po kami, hindi ka magpapabaya sa amin lingkod na ito. Patuloy na yakapin mo po siya. Ipadama mo po sa kanya ang pag-ibig mo. Tunay nga po, Lord God, wala man kami doon sa kanyang tabi, Panginoon. Subalit lagi naming inaalala, Panginoon Diyos, ang kanyang kagalingan ay patuloy naming inilalapit sa iyo. Wala po kaming ibang aasahan kundi ikaw, Panginoon. Lord God, maramdaman po niya, Panginoon Diyos, ang pag-ibig mo. Maging kami, Panginoon, na mga anak mo, Panginoon. Dalangin po namin sa iglesyang ito na dumaloy ang pag-ibig mo sa bawat isa, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, ang nais mo. Kaya salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Maramdaman din namin, Lord God, ang pagkilos mo, ang pagyakap mo sa amin, Panginoon. Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, anumang kapaguran ng aming pisikal na katawan, papalitan mo, Panginoon Diyos, ng kalakasan. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nananampalataya kami, Panginoon Diyos, na may gagawin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, tunay nga po, O Diyos, karapat-dapat ka po lamang naming itaas sa aming mga buhay. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti, Panginoon. Kaya sa iyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Sige po, tayo po ay makakaupo na. Amen! At sa gabi nga pong ito ay bakit hindi po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Alam ko po, ang bawat isa po sa atin ay pinagpala ng ating Diyos. Amen! Praise God! Hindi man po sa pinansyal, sa ating pong mga kalusugan, na tayo po ay narito, na malakas, wala tayong depresya, ito po ay malaking blessing na mula po sa ating Panginoon. Salamat, si Brother Ogie, talagang alam ko pagod to eh. Pero mas pinili po niya na narito upang maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Kaya ayon, sino po ba yung pinagpala ng ating Diyos? Amen. Pretty nurse. Maganda po tayong lahat at gwapo sa gabing ito. Magandang gabi sa ating lahat, lalo na kay Lord. Ayan, maraming salamat dahil minsan pa, nandito. Salamat, nakarating ako. Although sabi nga ni Madam Oy, na talagang yung kapaguran, lahat po tayo talaga may kanya-kanyang kapaguran. Pero salamat sa Panginoon kasi blessed tayo kasi nandito tayo. Talagang ang kapahingahan natin ay dito sa ganitong gawain, yung binibigyan pa tayo talaga ni Lord, magkarga parang charger ng cellphone. Kumbaga, sa bahay talaga malolobat tayo maghapon, pero may mga ganitong gawain. Ito po yung oportunidad na dapat nating anuhin para magkarga, magpakapuno at magpakalakas sa Panginoon. Kasi
kung tayo'y malayo sa Kanya, wala naman talaga tayong magagawa eh. Kaya kailangan lagi tayo nakaugpong sa puno ng ubas. Kaya salamat sa Panginoon na nandito ako. Talagang umalis ako sa bahay. 4:30 pa lang yata naglalakad na ako palabas ng bagbag. Para hindi masyadong tumagaktak yung pawis, slow motion lang ang nalakad. Hanggang may dinaanan ako na singilin, eh, hindi naman nakapagbayad. So, baka bukas daw i-chat ako ko yun. Sabi ko, sige na nga. Sabi ko, maglalakad na lang ako ulit ako ng hanggang doon sa kila Sister SB. Kaya salamat sa Panginoon kasi, ayun, naintay ko si Kulog. Hinintay namin yung ating gwapong pastor at nakasakay po kami sa kanya. Kaya salamat sa patuloy na pagpapasakay na libre maging kay Sister Maring Lourdes saka kay Paring Dani po na talagang sa kanila po kami na sasakay pa uwi. Kaya salamat sa mga ginagamit ni Lord na mga sasakyan na talagang nakakarating kami dito at nakakauwi ng walang bayad. Salamat sa Panginoon. Pagpalain po kayong lahat na ginagamit ni Lord. To God be all the glory po. Amen. Kaya paganda ng paganda ang ating kapatid, si Pretty Nurse. Amen. Nabanggit nga po niya yung parang charger na kumukonek sa sa ating Panginoon. Kaya totoo po yun sa John 15:5. Amen. Hallelujah. Na ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Amen. Totoo po yun, na kapag tayo po ay hindi nakakonek sa Panginoon, ano po mangyayari? Lagi po tayong tatamadin. Hindi po tayo a-attend sa gawain. Kaya sana po yung mga nakakapanood po dyan sa live, napakasarap po talaga ikaw yung talagang nandito mismo sa bahay-sambahan. Talagang daman-dama po natin ang presensya ng Panginoon kapag tayo po ay sumasamba sa Kanya. Maging ako po sa buhay ko pong ito, patuloy po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga kanina sa mag-asawa kay Brother Pabi, kay Sister Julie, na talagang sobrang pagod. Kasi bilang lola, nanay, ang daming trabaho sa bahay. Kaya sorry po, hindi po ako talaga makaano kay Pastor John. Pero nandun talaga yung puso ko na gustong-gusto ko talaga magpunta. Kaya lang po, talaga kasi nung namatay yung kabalaay ko, ultimo damit ng nung panganay ko, ako din ang naglalaba, maging kay Dave. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nagagamit po ako ng Diyos sa mga bagay na hindi man po ako nagpipreach. Kamukha po nung kahapon, umalis na po yung bunso naming kapatid. Sinundo po ako nung 29. Ang sabi niya, ate, pag-pray mo kami, tsaka kapag-pray mo na rin po yung bahay. Ayun, sa madali salita, nagpunta po ako ng Camellia, pinag-pray ko, napuspos po ako, parang natakot sila kasi nag-speaking in tongues ako. Pero alam ko, ano ng Holy Spirit, kasi lahat sila naghahagulgulan. Kasi pumanik ako sa taas, doon ako nagpe-pray, silang lahat nasa baba. Tapos sabi, ate, bakit ka nagganon? Sabi nung mga kapatid ko. Sabi ko, ano ng Holy Spirit hindi ko makontrol yung sarili ko. Alam niyo po ba, ang ganda po na nangyari kasi bago po kami nagpunta doon, nagpunta kami sa nanay ko sa sementeryo at nagpray po ako doon. Sabi ko, alam niyo ba kung gusto niyo makasama ang nanay talaga hanggang sa kabilang buhay, ipagpatuloy ninyo yung pananampalataya ng nanay na kamukha ng ginagawa ko. At medyo nakapag-share ng konti sa kanila, talagang nandoon na napagpala sila at ang lingkod naman po ninyo ay pinagpala din ng aking kapatid. Kaya ayun, salamat sa Panginoon at ngayon naman po, ginamit din po ako ng Panginoon doon sa amaing ko, nag-birthday po ngayon, pinuntahan ko, pinag-pray ko, medyo talagang nag-ano din ako sa kanila, kaya ayun, napaiyak ko pa yung amaing ko. Sabi ko nga, sa ganong sitwasyon, para bang nakakataba rin ng puso na pamangking ka lang, pero talagang nandoon yung respeto nila sa akin na, ayan yung pamangking ko, ipagpe-pray ako niyan, kaya nandiyan yan. Yung bang naipagmamalaki po nila ako na hindi naman ako pastora,
Pero parang ang tingin po nila sa akin, talagang kumbaga sa ano, parang ginagalang na nila dahil alam nila ako yung ginagamit ng Panginoon sa kanila. Kaya ang panalangin ko talaga sa Lord, ano mang kakayahan, talento na ipinagkaloob niya sa akin, pagagamit ko sa Kanya, sa kaya kong gawin para sa ating Panginoon. Maging dun sa aking kumpare na kinuha na ng Panginoon, nagpapasalamat ako sa Lord kasi bago yun talaga umuwi sa Panginoon, napatanggap ko po sa Panginoon at pinag-pray ko din. Kaya yun, salamat din po sa Lord. Talagang sabi ko nga sa mga kapatid ko, nag-share nga ako ng konting patotoo sa kanila sa kabutihan ng Panginoon. Tingnan nyo nga kakibuhay ko. Ipinagmamalaki ko sa inyo. Di ba kako, dati buhay ko, umaasa lang kako ko doon sa bunso kong anak. Pero may ginamit kako ang Panginoon sa akin na every month may nagpapadala sa akin ng 2K. At nagpapasalamat ako sa Panginoon nung naputol na po yung pagpapadala na yon. Yung aking asawa po ay nakabalik na po sa kanyang trabaho. Kaya ayun, salamat sa Panginoon, yung pinapangarap ko na magkaroon na ng kesame yung bahay ko, tinugunan ng Panginoon. Kaya ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga sa asawa ko, talagang inano na ako ng Lord, tinugon na yung panalangin ko sa Kanya kasi iniiyak ko lagi yung tanggapin ka na ako sa trabaho. Kaya ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam ko, hinipo ng Panginoon yung puso ng aking bayaw at saka ng aking bilas na muli makabalik sa kanila yung asawa ko. Kaya ngayon, kahit na hindi na kami suportahan ng aking mga anak, eh talagang, ibig sabihin, talagang sa pamagitan ng asawa ko, blessing, eh, ayun, hindi na ako namumroblema talaga sa pinansyal. Kaya linggo-linggo, salamat sa Panginoon na nakakapagbigay po ako ng tithes and offering. Kaya totoo po iyon, di nawawalan po ng kabuluhan lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos na nangako po sa atin ay hindi sinungaling na katulad ng tao na anuman sabihin ay kanyang gagawin at kung mangako man, ito'y kanyang tutuparin. Sinasabi po ito sa bilang 23:19. Kaya ayun, salamat po. Ang Panginoon po ang itinataas ko po sa aking buhay, hindi po ang aking sarili. Kaya alam ko po, ang bawat isa po sa atin ay pinagpala po ng ating Panginoon. At sa gabing ito ay tayo po ay si si Brother Obet nga tinititigan ako. Kaya Amen. Praise God. Nais ko rin pong magpasalamat sa Panginoon kasi ito pong, pag mag-June po kasi, alam na po natin magpapasukan. Baga, ang priority po ng tao ngayon, yung mga pagpasok ng mga bata, yung uniform, yung mga gamit sa eskwelahan. Kaya po yung business ko sa palengke, sabihin natin na medyo humina po. Pero ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, pag ganitong panahon naman, malakas naman yung tahi ng asawa ko. Baga, siya yung sumusuko, halos di natutulog. Kaya, mahina man yung kita ko, siya naman ang malakas ang kita. Kaya baga, marunong talaga ang Panginoon eh. Kasi, may panahon talaga na hindi naman palaging Pasko. Sabi nga, hindi naman palaging Pasko, di ba? Mayroong panahon talaga na ang business may mahina. Pero sa amin nga mag-asawa, ayun, siya naman ngayon yung kumikita. Baga, kasi itong pag tag-ulan din, yung business ko, yung paninda ko, hindi siya ganong mabili kasi ang mga tao. Pag maulan, hindi siya ganong naglilibot, hindi nakakarating doon sa mga paninda ko. Kaya, purihin ang Panginoon dahil ang Panginoon may paraan talaga eh. Baga, kahit may panahon talaga na, talaga naman, lahat may panahon eh. Pero ang Panginoon, palaging tapat siya. Palagi siyang may nakalaang pagpapala sa bawat isa. Talagang hindi siya nagkukulang. Hindi tayo magkukulang dahil ang Panginoon natin talagang provider. Kaya salamat sa Panginoon, talagang hindi niya kami pinagkukulang. Amen. Amen. Si Don Obet. Ngayon naman po ay tawagan naman po natin si Pastor Pabi. Father Pabi, ikaw nga po ang magpatotoo.
Praise God at magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Sabi nga, napakasaya, nakakagalak yung nakikita-kita tayo rito. Kaya ako'y nagpapasalamat. Sabi nga kay Sister Julie, kanina umuwi na ako ng alas 5. Dapat pipila ako sa high school na ang labasan kasi ron 5:30. Yung mga estudyante, napakaraming pasahero. Pero hindi ko na hinangad. Sabi ko, uwi ako na maaga para medyo makapahinga. Dahil nga nakakapagod din yung bumibiyahe ka, mainit. At purihin ang Panginoon. Parang naano na sa isip ko na talagang pag-araw ng Miyerkules, yung soaking night, iba na. Sabi ko, kailangan paghandaan yung pagpunta ron. Kaya, praise God. Sabi nga, hindi lamang dapat linggo na nandito tayo. Yung mga gawain, importante yung talagang naroon tayo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Binigyan niya ako ng kagalakan na dumalo sa mga pagtitipon. Yun yung mga kasamahan kong driver. Sabi niya, kung minsan nakita pa kitang alas 9 lumalabas. Hindi, galing ka ako pag Friday. Nando kami sa Santa Lucia. May Bible study kami ro sa Hermano family. At pag Miyerkules, yun nga, makita, dumadaan ako sa kanila. Bakit? Parang namamasada ka pa ng gabi. Hindi ka ako, kay Lord yung pinupuntahan ko. Kaya purihin ang Panginoon kasi kahit na mapuya tayo, yung lakas na binibigay sa atin, nakakapagod talaga yung magbiyahe ka araw-araw. Purihin ang Panginoon, hindi niya ako binibigyan ng talagang kapaguran. Pero pagka yung simpleng araw, minsan, pag humiga ako, yung nakakatulog na agad ako sa supapalan. At yun, purihin ang Panginoon, sabi nga, nakakahapo. Pero ang binibigay sa atin ng Diyos ay talagang kalakasan para patuloy tayo makapagpuri sa Kanya, makapagpasalamat. Kasi iyon ang gusto ng ating Panginoon, yung papurihan natin siya, pasalamatan lagi. Iyon ang iniintay niya sa atin. Kaya sa bawat isa, maging sa mga nakakapanood, nakakapakinig nito, ay ini-encourage ko po na ang bawat isa ay makadalo rito. Napakasarap po yung nagkikita-kita tayo. Nagpapalakasan. Sabi nga sa Hebreo 10:25, kailangan daw po na tayo dumalo sa mga pagtitipon. Para yung ginagawa ng iba. At iyon nga ay talagang, sabi nga, magpalakasan tayo sa isa't isa dahil alam natin ang panahon. Ang ating Panginoon ay malapit nang magbalik. Kaya huwag na po nating sayangin yung panahon. Huwag na nating baliwalain. Huwag nating sayangin. Kasi napakahalaga ng bawat oras, bawat minuto sa ating buhay. Kaya ayun lamang po, purihin ang Panginoon. At sa aming mag-asawa nga, kalakasan ang binibigay niya, yun ang hinihingi ko. Lord, bigyan pa kami ng mahabang buhay pa, malakas at masiglang katawan para kami magpatuloy na maka-attend sa mga gawain mo. Yung mga nasayang na panahon ng araw ay gusto naming mabawi, may balik sa iyo ang papuri, pasasalamat. At ikaw ang aming sasambahin habang kami ay nabubuhay. Kaya yun lamang po, purihin ang Panginoon. Sa Kanya lahat ng kapurihan. Amen. Kaya sino po ba yung napalakas? Doon sa sinabi po ni Brother Pabi. Kaya po tayo nandito, nagiging kalakasan po natin ang bawat isa. Amen. Sabi nga, lalo na ngayon na alam natin na malapit na dumating ang Panginoon. Talagang tayo po yung magpapalakasan sa isa't isa. Kaya masaya po ba kayo na nakikita po natin yung ating mga kaklasmates sa soaking? Amen. Kaya pagka wala po yung mag-asawa na to, mamimiss po natin. Sabi ko nga, hindi makaka-attend si Brother Ogie dahil pagod, pero nandito po siya. Kaya tawagin po natin si Brother Ogie. Kaya magsalita ka na. Nandito pala si Brother Steve. Mamiss kita. May anak. Halika, dali mo din eh. Sister Julie na lang. Hallelujah! Talagang napakabuti ng Panginoon dahil mayroon talagang purpose ng Panginoon sa atin. Sa bawat ginagawa natin, talagang mayroong purpose ng Panginoon sa atin. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil aani tayo ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa buhay namin mag-asawa, minsan nandoon yung
lungkot. Minsan dumadating yung panahon na kami nagkakaroon ng karamdaman, katulad nung shocking nung nakaraan. Magpunta kami kasi doon sa sa Balong o mga kamag-anak namin. Dahil pagka hindi kami nagpunta doon, sila nagtatampo. So habang dinadalaw namin sila, meron kasing kamag-anak na lumpo, hindi makakalakad. Sinashare namin ng salita ng Diyos. Siya ang nagsishare. Kaya puri ng Panginoon dahil nakita namin lumalakas yung kanyang katawan. Dati ang vision niya yan, laging nasa madyongan, doon sa sugalan. Nung nagkaroon ng karamdaman, doon, that's the time na siya ay nananalangin, nagbabasa ng mga Bible. Kaya puri ng Panginoon dahil alam ko na meron talagang purpose ng Panginoon sa aming mag-asawa. Kaya sa oras yun, talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung gabi na yun, talagang kulong-kulong yung tiyan ko, wala naman akong kinain. Yung pansit lang. And then, yung mga bandang 2:00 yata yun, talagang pumunta ako sa kubeta, unti-unti naman yung lumalabas, pero napakasakit talaga. Sabi ko, Lord, hindi mo ito kalooban. Ang kalooban mo ay magkaroon ako ng kalakasan. Mula noon, tapos tinaas ko talaga yung kamay ko dahil hindi ako makatayo napakatigas yung tiyan ko. Pati yung paa ko, parang manhid na, hindi ako makatayo. Pero sabi ko, Lord, hindi ito kalooban. Talagang tinataas ko yung aking kamay na puri ng Panginoon dahil talagang ang Diyos ay mabuti. Tumutugon sa lahat ng panalangin ng may mabuting kalooban. Kaya talagang nagpupuri ako sa Panginoon dahil siya ang aking kalakasan sa bawat oras ng aking buhay. Tuwing nagkakaroon ako ng problema, nandiyan palagi para sa amin, na gumagamay sa aming mga buhay. Kaya alam ko na sa gabing ito ay tinatanggap ko yung magandang plano na ng Panginoon sa kanya lahat ng kapurian. Amen. Ready na po ba tayo? Sige po, tayo po ay tumayo na at tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya sa gabi ito ay utusan natin ang ating espiritu at kaluluwa na mag-worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga sa awit 103, habang nag-aayos si Pastor Boyet, si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, patuloy natin na utusan ang ating kaluluwa, ang ating espiritu na sumama sa ating Panginoon. Alalahanin natin lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Amen. Sabi po sa awit na ito, purihin natin si Yahweh sapagkat siya ay mabuti sa ating buhay. Hallelujah. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon.
isa pa, purihin ka, Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Minsan pa pupus natin awitin sa Panginoon, purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aming Panginoon. Aking maalala lahat ng iyong ginawa sa buhay ko. Di ko na mapigilan pa ang umawi, magpuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sapagkat kay buti mo sa buhay ko, binigyan ng kagalingan lahat ng aking karamdaman. Puso kong nangangambay, binigyan ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin, mapapurihan ka lang, O Jesus. Sasayawan kita at aawitan pa, anumang tugtugian nyo ng pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa, kailan pa man sa'yo lang sasamba. Oh, oh, oh. Tuwing aking maalala lahat ng iyong ginawa sa buhay ko, di ko na mapigilan pa ang umawi at magpuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sapagkat kay buti mo sa buhay ko, binigyan ng kagalingan lahat ng aking karamdaman. Puso kong nangangambay, binigyan ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking
papurihan ka lang, O Jesus. Sasayawan kita at awitan pa, anumang tugtugian nyo ng pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa, kailan pa man sa'yo lang sasamba. Sasayawan kita at aawitan pa, anumang tugtugian nyo ng pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa, kailan pa man sa'yo lang sasamba. Hallelujah, sasayawan kita. Sasayawan kita at aawitan pa, anumang tugtugian nyo ng pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa, kailan pa man sa'yo lang sasamba. Sasayawan kita at aawitan pa, anumang tugtugian nyo ng pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa, kailan pa man sa'yo lang sasamba. Oh, oh, oh. Hallelujah. O purihin ka, o aming Diyos, luwalhatin ang iyong pangalan. Hallelujah. Pag-ibig mo ay tunay, pagmamahal ay tapat. Wala kang katulad, papuri ay sa'yo lamang. O Amang mapagmahal, itinataas kita, maluwalhati ka. Mga pangako mo ay tunay, tapat ang iyong salita. Kabutihan mo'y walang hanggan, biyaya ay sapat. O Jesus, Panginoon, pagsambay sa'yo lamang, maluwalhati ka. Ikaw ang tanging nais ng aking puso, wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw lamang. Pag-ibig mo ay tunay, pagmamahal ay tapat. Wala kang katulad, papuri ay sa'yo lamang. O Amang mapagmahal, itinataas kita, maluwalhati ka. Mga pangako mo ay tunay, tapat ang iyong salita. Kabutihan mo'y walang hanggan, biyaya ay sapat. O
Jesus, Panginoon, pagsambay sa'yo lamang, maluwalhati ka. Ikaw ang tanging nais ng aking puso, wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw ang tanging nais ng aking puso, wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw lamang, O ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, luwalhati ng iyong pangalan, magpakailanman. Ikaw ang tanging nais ng aking puso, wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw ang tanging nais ng aking puso, wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw lamang, tanging ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, sinasamba, luluwalhati ka namin, O Diyos. Minamahal kita, sinasamba kita, sa buhay ko tanging ikaw lamang paglilingkuran ng tapat. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, minamahal kita. Buong lakas at isipan, sinasamba, itinataas kita. Buong puso at kaluluwa ko, isinisigaw ang pangalan mo. Minamahal kita, sinasamba kita. Buhay ko
puso at kaluluwa ko, isinisigaw ang pangalan mo. Ipupurihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, luwalhati ka, aming Panginoon. Hallelujah, hallelujah, sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, minamahal kita. Minsan pa, Jesus, purihin ka. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, minamahal kita. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, minamahal kita. Buong puso mong sabihin sa Panginoon, minamahal kita. Minamahal kita. Minamahal kita. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Opo, Panginoon, mahal na mahal ka namin. Hallelujah. Lahat ng aming pagsamba, lahat ng aming papuri, sa iyo namin naalay, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maluwalhati ka sa aming buhay. Ikaw lamang ang mataas, Panginoon. Patuloy ka manguna sa amin, O Diyos. Patuloy mo ilagay sa aming puso pagkauho sa iyong banal na presensya. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ikaw ang lamang ang tangi namin kailangan sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, na ikaw ay malapit nang bumalik. At nais namin, Panginoon, na kami ibadatnan mo. Na nandoon ang init sa aming puso. Nag-aalag, Panginoon, ang aming pag-ibig, ang aming pagmamahal sa iyo, sa iyong banal na presensya. Hallelujah. Yakapin mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Panginoong Jesus, tanging ikaw lamang ang aming pupurihin, ang aming sasambahin at luluwalhatiin. Hallelujah. Kataas-taas ang papuri ay sa'yo, luwalhati ay sa'yo, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon sapagkat narito siya sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Purihin ka. Sa iyo lahat ng papuri at lahat ng pagsamba, Panginoong Yesus. Luwalhati sa iyo, aming Diyos. Sa iyo ang aming pagsamba. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Praise God. Ayun. Sarap po na mag-worship sa ating Panginoon. Sino po ba yung nadama ang presence ni God? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ngayon po ay mapalad po tayo dahil mayroon po tayong speaker. Amen. Sa gabing ito. Kaya ayun, inaanyayahan na po natin ang ating tagapagsalita sa gabing ito, ang ating pong mahal na Pastor Boyet Junicio. Amen. Palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Ako pa rin. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon. Medyo yung boses ko nagpapakita na ng kapaguran. Minamalat-malat na. Pero salamat kay Lord dahil sa pagbibigay sa atin ng pribilehiyo. It's a privilege to serve God. Amen. Hindi po lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magamit sa kanyang ubasan. At di lahat ay mayroong pagkakataon katulad nito na tayo po ay mayroong kalayaang magpuri sa Kanya. Amen? Kaya kanina nga po ay akala natin konti lang dadating. So sabi ko, kung tayo-tayo lang, mag-upisa na tayo. Dahil nga ako din yung speaker. At sabi ko sa Panginoon, Lord, siguro kahit isa lang. No? Isa lang ang manatili na magsisipag talaga sa pagpunta ng midweek, talaga magtutuloy-tuloy ang gawain. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. At dahil po biglaan ko rin nalaman na music pala naka-in charge. Ito, hindi po ako nakapag-appoint ng tatayo at mga ngaral. Kaya po kinuha ko na po yung pagkakataon na to na ako po yung mag-share. So, pumili na lang po ako sa mga dati ko na rin naibahagi sa inyo. Pero I believe ang Word of God naman, hindi naman siya, ang Word of God laging sariwa. No, pag napapag-usapan natin ay lagi nagbibigay ng kalakasan. Actually, di ba, ilang beses nating binabasa ang salita ng Diyos, pero tuwing babasahin natin ang salita ng Diyos, may bagong kalakasan, may bagong revelation ang Panginoon sa atin. Amen? At ang ating pong team ngayong buwan na to ay patungkol po sa, alam niyo ba ang team natin tungkol sa pagsubok. Sabi ko nga ang team natin tungkol sa pagsubok ay talagang marami nakaranas sa pagsubok ngayon, no? Actually, 3 pastor ang, 3 ba? Na ospital? Oo, Pastora Cynthia, Pastor Sidro, dinalo ko siya nakaraang linggo na ospital din siya. Kasi Pastor John, So hindi natin inaasahan yung mga ganong sitwasyon. Ang ating pong team ay sa James 1:12. Kabisado mo ba yon, Sister Oyi? Sabi doon, mapalad daw ang isang taong mapagtatagumpayan ang mga pagsubok. Sapagkat pag ang taong ito ay nagtagumpay sa pagsubok, matatanggap niya ang gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon. No? So, pinaraphrase ko lang, pero yun ang mensahe nun. Basahin nyo na lang, James 1:12. Yun ang magiging team natin for this month. So, tungkol po sa pagsubok, tungkol sa mga hardship sa buhay. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, pero dumadaan talaga sa pagsubok. Naalala ko nung kabataan ko, gustong-gusto namin kinakanta yun. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Gumaganyan yung mga matatanda. Di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay nagsasayawan. Di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan.
Noong mga panahon na yon, dahil bata pa ako, kala ko talagang buhay ng Kristiyano ay puro ganun. Puro kasiyahan, masaya, walang problema, no? Pero habang tumatagal ka sa pananampalataya, nakikita mo na lahat tayo ay hindi exempted sa pagsubok. Hindi exempted sa sakit, hindi exempted sa hardship sa buhay, dahil lahat ng yan naranasan ko. No? Marami tayong nakitang mga naging problema, kahit itong church natin, marami pinagdaan ng problema, but still, God is faithful sa church natin dahil hanggang ngayon, tayo ay nakatayo. Ano? Kahit na maraming, hindi ko nakikwento mga nakaraang problema, pero marami ako na experience sa problema. Wala pa kayo dito sa church kasi nandito na ako eh. O, talaga nakita ko yung mga pinagdaanan ng iglesyang ito. Pero salamat sa Panginoon. Ano sinelebrate natin? 37th year anniversary ng Sunday. And actually, way beyond pa doon ang ating anniversary. Kung alam ninyo ang anniversary ng Jesus is Lord Church, yun po yung kasabayan natin, halos. Kaya ako sila ay nasa 42nd. Hindi ko alam kung 42nd sila, 45th. Parang ganun yata. Ganun na rin dapat talaga tong church. Pero may history yan. Okay? So, napili ko tong mensahe na to kasi ito ay isang paraan para labanan natin ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya ang pinili ko pong mensahe i-share ko sa inyo ngayong gabi ay tungkol po sa isa sa mga paboritong verse natin, Hebrews 13:15. Kabisado mo ba yon, Mr. Oy? Kailangan panindigan mo yung pagiging Papu the second mo. Sabi dito sa Hebrews 13:15, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Hebrews 13:15, New King James Version. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Bunga ng ating mga labi sa Tagalog. Sa English ay fruit of our lips. Okay. Ano ba ang bunga ng ating mga labi? No? Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. And I believe, yan ang isa sa dahilan kung bakit kayo ay active na active sa midweek. Di ba? Brother Pabi, ano ang isa sa dahilan bakit nandito ka sa church tuwing Miyerkules at Linggo? Dahil nag-aalay tayo ng ating sacrifice of praise to God. Napakasarap po na nagpupuri na magkakasama. Iba yung worship natin na nag-iisa, kumakanta tayo kay Lord, pero mas sigla din yung nakikita yung mga kapatid mong umaawit, di ba? Parang yan, parang apoy. No? Pagka humihina yung apoy mo, pag nandiyan yung kapatid mo nag-aapoy, mag-aapoy ka rin. Yun ang dahilan kung bakit mahalaga ang fellowship. Katulad ng ginagawa natin. Kaya wag po kayo magsasawa na magpunta sa midweek or sa mga gawain na kahit kukunti lang. At naniniwala po tayo na dadami tayo. Amen? Gusto natin talagang dumami pa to. Gusto ko mabalik ko katulad na nandun pa sa baba. Na kapag talagang revival night. Pag sinabing revival night, talaga ang dami nagpupunta, di ba? Pangarap natin na makita natin uli yun. Kanina po na nagwo-worship tayo, nagpapatotoo kaya, nakaupo ako doon, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, kailangan bang makaranas kami ng matinding pangyayari sa buhay bago kami uli magbalik dito sa, sabihin niya, dati namin ginagawa. Yung bang, naalala niyo, may mga time na lumilindol? Di ba pag lumindol, ang daming umaattend? No, ayaw natin mangyari yun, no? Pero, ewan natin kung ano gagawin na shakening para magising uli. No, kasi ang feeling ko parang nagiging familiar na tayo sa gawain, nawawala na excitement. So let us all be excited. Yung mga nandito po, tayo ang magdala na excitement sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? So let us offer a sacrifice of praise. The fruit of our lips, ang bunga ng ating mga labi, ay ang pagbibigay ng papapasalamat sa pangalan niya. Yan, sa Tagalog. So, yan po pag-aaralan natin. Sisimula po, by Him. So, sino ba itong tinutukoy dito? Sabi doon sa verse ay, therefore, by Him, Jesus is the ultimate reason why we sing, dance, shout, clap our hands.
lift our hands and bow down in worship. Kanina talagang ramdam na ramdam ko na pasok kayo sa pagsamba sa Panginoon, di ba? Kasi unang-una, alam natin yung mga kanta. Na kaya maganda talaga kabisado natin. Tapos Tagalog, naunawa natin sinasabi. Ang sabi diyan, ang Panginoong Hesus ang pinaka number 1. Siya ang ultimate na dahilan kung bakit tayo umaawit, sumasayaw, sumisigaw, pumapalakpak, at nagtataas ang kamay, at lumuluhod. Siya talaga yung dahilan. Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito. Noong isang araw, nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung isang sikat na Korean boy band. Nag-concert sila. Matagal na boy band na to eh. Nag-concert sila. Nung ending ng concert, kinanta niya, Jesus be the center of it all. Kinakanta natin yun. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Lahat naman talaga. Lahat ng ginagawa natin, ang reason is because of Jesus. Amen? Okay, bakit? Kasi dahil kay Jesus, number 1, we are reconciled to God by Jesus' death on the cross. Sabi sa Romans 5:10-11, for if while we were sinners, we were reconciled to God through the death of His Son, much more being reconciled shall we be saved by His life. And not only so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Sabi dun sa verse 10, dati daw kaaway tayo ng ating Panginoon. Mga kaaway tayo, wala tayong relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo po ay nagkaroon ng pakikipagkasundo sa ating Diyos sa pamamagitan ng kamatayan niya. At sabi dun sa verse 11, and not only so, but we also rejoice in God. Tayo ay nagsasaya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, na kung saan sa pamamagitan niya tayo ay nagkaroon ng pakikipagkasundo sa ating Diyos. Kasi kung hindi, lagi nga natin nababanggit, lagi natin naririnig, we are destined to destruction. Tayo ay nakadestino sa kapahamakan. Dapat mapapahamak tayo. Salamat sa Panginoon, pinili niya tayo. Pag yun lang naisip nyo, walang dahilan para hindi ka magpuri. Di ba? Pag naisip mo na nandito ka sa church, magkakakilala tayo, it is because of God. Dapat di naman tayo magkakakilala eh. Nagpaki ko ba sa inyo? Di ba parang ganon? Ano paki natin sa bawat isa? Pero dahil sa Panginoon, naging isang pamilya tayo. At dahil sa kaligtasan tinanggap natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, dahil sa reconciliation na yan, dapat laging mayroong fire sa heart mo na nagpupuri sa Panginoon. Di ba? Kaya kung minsan matatanong mo sa sarili mo, bakit yung iba, parang ang bigat ng loob, o ang hirap yayain sa mga gawain. Kung talaga nauunawaan po natin ang kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin, hindi tayo magsasawang pumunta sa mga gawain. It is always a joy to be in the presence of God. Di ba? Laging masaya na nandito tayo. Kahit kukunti lang tayo, masaya tayo. Dahil nandito ang Panginoon, dahil mahal tayo ng Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Pangalawa, we receive healing. Di ba? O kanina, kinanta natin yung joyful song na isa. Sabi doon ay, binigyan ng kagalingan, lahat ng aking karamdaman, puso kong nangangambay, binigyan ng katiyakan. Di ba? Binigyan tayo ng kagalingan ng Panginoon, hindi lang sa physical natin. Pero dito, actually, marami ditong nakaranas ng divine healing. Di ba? Si Sister Lourdes, lagi niya pinapatuto, divine healing. Sister Oy, o yung iba dyan, si Brother Al. Ako, without God, wala ako ngayon dito. Kung walang healing na binibigay si Lord sa akin, hindi ako makakatayo sa inyong harapan. Di ba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, natanggap natin ang kagalingan. 1 Peter 2:24, who His own self bare our sins in His body upon the tree. Kinuha niya yung ating kasalanan. That we, having died unto sins, na namatay na tayo sa kasalanan, might live unto righteousness, mabubuhay sa katwiran,
By whose stripes you were healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay magaling na. Amen. Patuloy natin inaangkin yan. Yung kagalingan, divine healing, inaangkin natin yan. Kahit na kung minsan may mga negative, nakikita tayo, may naririnig tayong mga negatibo sa paligid, di ba? Nakikita natin, bakit ganito? Namatay din, pinag-pray, namatay. Pero we still believe in divine healing. Dahil meron naman talagang mga taong pinapagaling ang Panginoon. Amen? Meron lang talagang kanya-kanyang plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin alam, hindi natin maarok ang isip ng Diyos bakit may mga nangyayaring ganun. Bakit, katulad ni Pastor Marcel, bakit at early age, bakit kinuha siya ng Panginoon? Hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan ni Lord. Pero we still believe in God's Word. Naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay nagpapagaling. Amen? Sino dito yung nag-pray kayo ng healing tapos gumaling yung pinag-pray nyo? Hindi ba? Meron, di ba? Kahit ako, may mga napag-pray na gumaling. May pinag-pray tayong may hinihingi sa panalangin, binigay. Kaya we still believe in divine healing. Kaya by Him, by Jesus Christ, we will offer the sacrifice of praise. Number 3, ano ba ang ginawa ng Panginoong Yesus? We became righteous because of Jesus' death on the cross. Tayo ay naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. 2 Corinthians 5:21. Him who knew no sin, He made to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. Tayo po ay meron ng katwiran sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus dahil kinuha niya ang ating mga kasalanan. Amen. Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon, Diyos sa langit, tayo ay maputi dahil kino-cover tayo ng blood ng ating Panginoong Yesus. Amen? We are righteous before our God. Bakit mahalaga yung righteousness? Bakit? Kasi yung mga righteous people lang ang makakapunta sa langit. Amen? And ang katotohanan, sa ating sarili, hindi natin pwedeng gawing righteous sa sarili natin. Di ba? Ephesians 2:8 and 9, ano sabi doon? By grace, we have been saved through faith. Sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay naligtas. At dahil sa righteousness na binigay ng Panginoong Yesus, tayo ay makakapasok sa langit. Kahit na kung minsan may mga pagkakamali pa rin tayo, pero ang righteousness ni Lord ang nagko-cover sa atin. Amen? Amen. Dahil meron naman laging conviction ng banal na Espiritu sa atin. Alam natin, pag may nagagawa tayong kasalanan, agad-agad nasasabi natin kay Lord, di ba? Iyan ang kahalagahan ng may banal na Espiritu sa buhay. Number 4, ano ginawa ng Panginoong Yesus? By Him, we receive freedom from sin. Malaya na tayo sa kasalanan. Romans 6:6. Knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away, that so we should no longer be in bondage of sin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ano? Kaya kung mayroong pang kasalanan sa ating buhay na parang alam ninyo na parang sa palagay nyo, paulit-ulit na nangyayari sa buhay nyo, ibigay natin yan sa Panginoon, isurrender natin. At gumawa tayo ng paraan. No? Kasi minsan tayo din na may kasalanan. Kung bakit nauulit-ulit yung kasalanan. Kasi may mga lugar sa buhay mo na alam mo na pag nandun ka, makakagawa ka ng kasalanan. Halimbawa, yung galit. Alam mo na kapag nagalit ka, lalabas yung dati mong pagkatao, magsasalita ka ng masama. Pero alam mo na magagalit ka na, hindi mo pa sinasawa yung sarili mo. O kaya naman, may mga kahinaan ka sa buhay mo. Ikaw mismo, hindi ka lumalayo doon sa mga bagay na magbibigay ng kasalanan sa'yo. Kailangan tayo mismo, tulungan natin yung sarili natin na lumayo sa kasalanan. Ang Panginoon mabiyaya. Bibigyan niya tayo talaga ng biyaya. Lagi naman siya nagbibigay ng kalakasan. Lahat ng yan ay sa tulong ng Panginoon, mapagtatagumpayan natin. Pero dapat, meron tayong ginagawa. Hindi pwedeng lahat iaasa natin sa Panginoon. Lord, bakit ganito? Nagkakasala tayo. Nagkakasala pa ako. Pero ikaw naman personally, alam mo kung bakit. Kasi gusto mo rin yun Ulit-ulit mo rin ginagawa yung kasalanan Hindi ka lumalayo. So kailangan lumalayo tayo para magkaroon talaga tayo ng freedom from sin. Dahil binigay na ni Lord yan, tayo ay malaya na sa kasalanan. Tandaan natin. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus, natanggap natin ang freedom from sin. Kaya wag na po natin binabalikan. No?
malaya na tayo dyan, iwanan na po natin. Kaya nga po, di ba, pagka tumanggap tayo sa Panginoon, at pag nag-sinner's prayer, yung panalangin sa pagtanggap, di ba, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang tagapagligtas ng aking buhay, at yung mga kasalanan ko, patawarin mo ako, tatalikuran ko na yung mga kasalanan na yan. Yan po ang dapat na ginagawa natin. Number 5, by Him, we receive salvation. Nakatanggap tayo ng kaligtasan. Siyempre, John 3:16. Alam natin yan. Quote natin. Ano yung John 3:16? Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3. For God, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Titus 3:5. Not by works done in righteousness which we did ourselves, but according to His mercy He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, tayo ay nahugasan na, na-regenerate, nabago na. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay lubusang nagbago. Yan po ang sabi sa Titus 3:5. Okay, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise. Sacrifice, the act of offering something to a deity in propitiation or homage, especially the ritual slaughter of an animal or a person. Yan po ang sacrifice in the Old Testament. Pag-aalay ng hayop. The act of giving up something highly valued for the sake of something else considered to have a greater value or claim. Ang sacrifice po ay pagbibigay ng isang bagay na mahal sa'yo. May halaga sa'yo sa isang tao na kung saan siya ay mas mahalaga. No? Sino pinakamahalaga sa buhay natin? Ang ating Panginoon. Parang ganito po yan. Ang pagbibigay po ng sacrifice, halimbawa, may minamahal kang isang tao, halimbawa, nanliligaw ka. May binata pa ba dito? Oh, meron pa. Yung mga binata. Halimbawa, manliligaw ka. Di ba? Pag mahal mo ang isang tao, magbibigay ka ng isang bagay na mamahalin sa kanya dahil mahal mo siya. No? Dahil yung pagbibigyan mo na yon, higit pa yung halaga niya kaysa doon sa bibigay mo. Ganun yun eh. Kaya nagbibigay tayo ng regalo. Napakahalaga nung binibigyan natin ng regalo. Ganun po ang pagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon. Kasi mahal natin ang Panginoon. Kasi si Lord ang pinakamahalaga sa buhay natin. Wala nang iba, hindi ba? Kaya yung pinakamahalaga sa buhay natin, ibibigay natin sa Panginoon. Ang tanong, ano ba yung pinakamahalaga sa buhay mo? Ano ba yung maibibigay natin sa Panginoon na mahalaga? Ang ating buhay. Ano po? Sabi dito, Jesus is the ultimate sacrifice. Ang sacrifice sa Old Testament, nabanggit na natin, ay pag-aalay ng hayop sa ating Panginoon, yung mga sinusunog. No, nung dumating si Jesus, siya na yung ultimate sacrifice. Ephesians 5:2, sabi dito, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering, a sacrifice to God. Ang ating Panginoong Hesus yan. Praise and worship is our life. Ang pagpupuri sa Panginoon, buhay po natin yan. When we are always connected to God, everything that we do is worship to Him. Kapag lagi tayong konektado, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin ay pagsamba sa ating Panginoon. No, kahit ano ginagawa mo, kahit naglalaba, nagluluto, nag-aalaga ng isda. Si Brother Obet, nag-aalaga ka pa ba ng isda? Nag-aalaga ng isda. Nagbabantay kay Pastor John. Ngayon, yung mga nagsasakripisyo. Ano pa? Nagtatricycle. Lahat ng yan, kapag lagi kang konektado sa Panginoon, lahat ng yan ay form of worship. Kasi ang Panginoong Yesus, nalulugod siya sa atin. Ang Panginoong Diyos, nalulugod siya sa atin bilang kanyang mga nilikha. Lalo na ngayon na meron na tayong relasyon sa Kanya. Kaya lahat po ng ginagawa natin, kapag lagi kang konektado sa Panginoon, it is a form of worship. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual service. Kaya nga sabi ko, ano yung maibibigay natin na pinakamahalaga sa atin? Ang pinakamahalaga sa atin ngayon, yung buhay natin.
Wala naman tayong yaman. Di ba? Actually, wala namang kapantay ang buhay eh. Kahit gaano kalaki yung kayamanan. Di ba? Pag namatay ka, wala nang silbi yung kayamanan eh. Yung buhay ang pinakakayamanan natin. Kaya lahat tayo nandito ngayon mayaman. Hindi ba? Dahil buhay pa tayo. At yan lang ang maibibigay natin sa Panginoon. Yan po yung sa Hebrew word na toda. Sa 7 ways to praise the Lord. Toda, it is sacrifice of praise. Yan po ibig sabihin ng toda. 1 Corinthians 6:19-20, or know ye not that your body is a temple of the Holy Spirit which is in you, which you have from God, and you are not your own, for you were bought with a price. Glorify God therefore in your body. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na natanggap nyo mula sa Diyos? At yan daw ay hindi natin pag-aari. Itong ating katawan, hindi sa atin to. Tayo daw ay binili ng mayroong halaga. Napakamahal po. Ganong kamahal yung buhay natin? Ganong kamahal? Priceless. Kasi priceless si Jesus, di ba? Priceless yung dugo niya na nabubo dun sa krus ng Kalbaryo. Sabi diyan, therefore glorify God in your body. Luwalhatiin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Ano gagawin natin? Maglingkod sa Panginoon. Gamitin natin yung lakas natin na paglilingkod sa Panginoon. Dahil lahat naman ng ginagawa natin, pag konektado tayo sa Diyos, ay pagpupuri sa Kanya. Kahit na nagtatrabaho ka, nagpupuri ka sa Panginoon. Kahit ano ginagawa mo, nagpupuri ka sa Panginoon. Basta ubusin po natin yung lakas natin para luwalhatiin ang Panginoon. Kaya dapat nag-glorify natin lagi si Lord in everything that we do. Kahit nasaan tayo. Kahit nasa trabaho ka, dapat si Kristo nakikita sa'yo. Hindi ba? Kahit nakausap mo yung mga hindi Christian, nakikita nila yung kaibahan ng buhay mo. Kasi Christian ka. Yan po ibig sabihin na glorify God with your body. Hindi ka na nakikisama. Nakikisama ka lang. Pero hindi ka nakikisama. Anong ibig sabihin nun? Kung umiinom sila, ikaw hindi. Mag-coke ka na lang o maggatas ka. Magkape ka. Naalala ko pag may reunion kami, alam naman nyo, reunion ng high school eh. Pag nakita-kita yung mga yan, syempre, hindi naman natin sila hinuhusgahan kasi alam nila, ang alam nilang kasiyahan, inuman. Dahil alam naman sila relasyon sa Panginoon. Kami noon, ganun nga, yung mga kaklase ko, inuman sila, pero ako, ang hawak ko soft drinks. Nakikisama tayo kasi reunion, mga kaibigan natin yan, mga high school friends. Pero hindi tayo makikisama sa kanila. Amen. Because we want to glorify God with our body. 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat, yan, kahit sa ating pagkain, pag-inom, or whatever you do, do all to the glory of God. Lahat ng ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Magagandang verse yan, magagandang gawin nating memory verse yan. No? Ano yan, yung pwede nating binabaon lagi sa isip natin, yung mga verse na to. Panghuli nating tatlo lang to sa verse na Hebrews 13:15. Therefore, by Him, let us offer to God a sacrifice, continually offer to God sacrifice of praise, and then yung pinakahuli, the fruit of our lips, giving thanks to His name. Praise and worship is an overflow of the heart, of a thankful heart. Kapag ang puso mo ay puno ng pagpapasalamat, yung praise and worship naturally nagpo-flow. Kahit na hindi ka marunong kumanta. Di ba? Kanina nag-worship tayo, tinitingnan ko yung iba medyo hindi kumakanta, pero nakikita mo sa expression ng mukha, nakikita mo sa galaw ng katawan na nagwo-worship. Di ba? Yun ang maganda Nakikita mo talaga yung nag-overflow, yung pagkapasalamat sa Panginoon. Luke 6:45, sabi dito, the good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and the evil man out of the evil treasure bringeth forth that which is evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Ang isang mabuting tao na nagmumula sa puso ng isang mabuting tao
ay mabuting bagay. Yan ang sabi dyan sa verse na yan. Ngunit ang isang masamang tao, kung ano yung nagmumula sa puso niya, yun din ang lumalabas. Kaya ang isang taong mayroong mabuting puso, ang lalabas ay mabuti rin. Kaya ang isang anak ng Diyos, kung puno ng pagkapasalamat ang puso, ang lalabas ay pagpapasalamat din. Hindi reklamo. Minsan may mga Kristiyanong reklamador. Kaya check natin sarili natin. Baka mamaya nagreklamo na tayo sa buhay. Ano? Kung ang puso natin ay nagpapasalamat sa Panginoon at punong-puno ka ng blessing, nakikita mo yung kabutihan ng Diyos, may mga negatibo sa buhay, pero mas nakikita mong mas malaki ang Panginoon, mas malaki yung magagandang bagay na ginawa sa buhay mo, ang lalabas sa puso mo ay pagpapasalamat. Huwag po natin punuin ang puso natin ng mga negatibong bagay para ang lumabas sa atin ay pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi doon sa huli, for out of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Kung ano yung nasa puso, lumalabas sa bibig. Eh ano sabi diyan? The fruit of our lips. Ano ba yung bunga ng ating mga labi? Pagrereklamo ba? Di ba? Nagrereklamo ba tayo o nagpupuri tayo? Nagpapasalamat sa Panginoon. Laging yan isipin po natin. A nurtured tree from a well-cultivated land naturally bear fruits. Yung mga puno po na inaalagaan, pag sinabing kinukultivate, inaalagaan niya, binubungkal niya, lagyan ng mga fertilizer, natural na namumunga yan. Kaya ang isang Kristiyano na inaalagaan ng kanyang sarili, natural na mamumunga ng sagana. Ano sabi mo kanina? John 15. Ikaw, hindi, Luke 15 pala. Ikaw, ako ang puno, kayo ang mga sanga. O John 15 nga yun, sorry. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Pag natili kayo sa akin, at ako ay manatili sa inyo, kayo ay mamumunga ng sagana. Ano dapat natin gawin? Manatili tayo sa Panginoon. Sabi dito, what do we feed our mind? Ano yung pinapakain natin sa isip natin? How do we cultivate our heart to be ready for worship? Paano natin binubungkal ang puso natin para maging handa sa pagsamba sa Panginoon? Pag pumupunta ba tayo dito pag midweek, iniisip natin, ako, kukunti lang naman kami Yung ba iniisip natin? Pag gano'n na magiging attitude natin pag midweek, hindi tayo makakasamba ng totoo. Iisipin na lang natin, konti-konti naman namin. Titingnan na lang natin lagi, magtitingin na lang tayo dito. Pero kapag ang puso natin puno ng pagkapasalamat, binubungkal natin sa pamamagitan ng, number 1, panalangin. Bago tayo nagpupunta sa gawain, dapat nagpe-pray na tayo. Diba? Nag-alay na ng buhay, nagtoda na. Di ba? Nanalangin, Acts 2:42, and they continued steadfastly in apostles' teaching and fellowship, in breaking of bread, and the prayers. Tuloy-tuloy sa panalangin, tuloy-tuloy sa fellowship, tuloy-tuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No? The Lord is near to all who call upon Him. To all who call upon Him sincerely and in truth. Ang Panginoong Jesus ay malapit doon sa mga tumatawag sa Kanya. Sabi diyan. Kaya kapag nananalangin tayo, kapag lagi natin kinakausap ang Panginoon, malapit siya sa atin. At nandyan yung apoy sa ating puso. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag tumigil sa panalangin. Number 2, read the Bible. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Joshua 1:8. Gusto mong maging matagumpay sa buhay mo? Magbasa ng salita ng Diyos. Gusto mong yumaman? No? Make your way prosperous Hindi lang naman sa salapi ang kayamanan, hindi ba? Saan pa tayo mayaman? Mayaman tayo sa pagmamahal ng Diyos, mayaman tayo sa kaibigan, hindi ba? Ano pa? Mayaman tayo sa banal na espiritu, mayaman tayo sa revelation, maraming klaseng kayamanan. Kasama din dyan yung pera. Sino dito pinabayaan ng Panginoon? Di ba? Wala. Lahat tayo ay kumakain. Sabi ko nga, kumakain ng 5 times a day.
Sino dito kumakain ng 5 beses ang araw? Almusal, merienda, tanghali, merienda, hapunan. Yung iba may midnight snack. O 6 times a day. Pero totoo, di ba? Ang Panginoon hindi nagkukulang sa atin. Sa totoo lang, mayaman tayo. Bakit? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kahit na kung minsan wala tayong pera sa bulsa, pero magugulat ka na lang. Di ba? Yung gusto mong pagkain, may magtitreat sa'yo. Gusto mong mag-Starbucks, may magtitreat sa'yo. Oh, di ba? Gusto mong pumunta sa magandang lugar dahil naging Christian ka, nakakapunta ka sa magagandang lugar. Katulad ko, nakapunta ako ng Japan. Never in my wildest dream na makakarating ako sa Japan. Hallelujah. At baka doon tayo dali ni Lord. Pinagpe-pray na po natin. Baka magkaroon po tayo ng church doon sa Japan. Meron tayong pupuntahan doon. Sama niyo po sa panalangin yan. Okay, read the Bible, pray, read the Bible. Yan po dapat ginagawa natin. Deuteronomy 6:7, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way, and when you lie down and when you rise. Yan yung salita ng Diyos. Tuturo daw sa mga anak. Pag-uusapan daw habang nasa bahay, habang naglalakad, habang nakahiga, at kapag tumatayo, pagbangon sa umaga. Di ba? Di ba bago tayo matulog, nagpe-pray, nagko-quote ng verse. Yung mga paborito natin verse. Ako ganun kasi ako, lagi kong minemeditate yung mga paborito kong verse eh. Paggising sa umaga, ganun pa rin naiisip mo. Kapag ganyan ang pinipid natin, ganyan ang magiging takbo ng buhay mo. Yan ang magiging lifestyle. Pag ganyan ang lifestyle natin, yan ang magiging bunga ng iyong labi. Yan ang lalabas. Amen? Pangatlo, meditate on God's goodness. Ito ang dapat nating ginagawa. Imbis na mga negative, ang meditate natin, goodness of God. Your goodness is running after me. Biruin niyo yung kanta na yon. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Ano ibig sabihin nun? Hinahabol ka ng kabutihan ng Diyos. Biruin nyo, hinahabol tayo ng kabutihan ng Diyos. John 16:33, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Sabi ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang sa akin kayo magkaroon ng kapayapaan. Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. Subalit, magpakatatag ka. Tibayan mo ang iyong puso sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo. Amen. Di ba? Yan, isa sa magandang memory verse. Lagi kong sinasabi sa isip ko yan. Take heart, I have overcome the world. John 16:33. Hallelujah. Napagtagumpayan na ng Panginoon. Lahat ng dadating na pagsubok sa buhay natin, napagtagumpayan na niya. Amen. Hallelujah. Psalms 23:6, isa pa to. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Surely, sigurado ako na ang kabutihan at ang habag ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. Shall follow me. Susunod sa akin. Hindi naman sinabi niya na I will follow. Hindi naman sinabi yun eh. Shall follow me. Ibig sabihin, kung saan nandun tayo, nandun yung goodness and mercy of God. Iyan ang tingnan po natin sa buhay natin. Goodness of God. Kaya yung kanta na yun, very anointed, di ba? Ang daming gusto yung kanta na yun. Pag naririnig yun, talaga marami na pupuspos. Kasi talaga namang mabuti ang Panginoon. Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang pag-ibig ng Panginoon, yung steadfast kasi parang yan pag tinagalog mo eh. Hindi nagmamaliw. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Panginoon, ayun na pala yun, never ceases. Hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag ay hindi natatapos, never come to an end. Ito ay laging bago tuwing umaga. Katapatan mo'y dakila. Amen? Bilo niyo tuwing umaga, laging bago ang goodness ni Lord. Kung kahapon,
medyo hindi maganda yung ano mo, yung nangyari sa'yo, medyo nagkamali ka, di ba? Pero hiningin mo na ng tawad kay Lord, kinabukasan, bago na naman. Wala na yun. Sabi nga sa Bible, pag tayo daw humingi ng tawad sa Panginoon, kinakalimutan niya yan. No, lahat ng dati nating mga nagawang kasalanan, tinatapon ng Panginoon sa kalaliman ng dagat na hindi na niya binabalikan yan. Ganun kabuti si Lord. Hallelujah. Tuwing umaga, laging bago. Kaya tuwing umaga, dapat bumabangon tayo masigla kasi bagong araw na naman, panibagong pagpapala na naman matatanggap natin sa kinabukasan. Number 4, listen to praise and worship. Ano ba itong pinag-uusapan natin? Sa pangatlong part ng verse ng by Him, let's continually offer sacrifice of praise. The fruit of our lips is giving thanks to His name. Okay? Listen to praise and worship songs. Kapag may mga negatibong naririnig ka, may pumapasok sa isip mo, pag ang puso mo, pakiramdam mo, parang nawawala na init, parang tinatamad ka pumunta ng midweek, tinatamad kang umattend ng Bible study, tinatamad kang magpunta sa church. Isang magandang practice po, makinig po tayo ng mga praise and worship songs. Very powerful ang mga worship song. Lalo na yung mga nagiging paborito natin, na yung mensahe, alam natin, namnam natin yung mga mensahe. Kapag naririnig natin yan, nakukultivate uli ang ating puso. Amen? Panglima, have time for fellowship. Katulad nito. Hebrews 10:24-25, let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. Hindi natin kinakalimutan ang pagtitipon, as is the habit of some, hindi katulad ng iba, but encouraging one another. And all the more as you see the day drawing near. Palakasin natin ang bawat isa sa pamamagitan ng fellowship. Yan ang sinasabi dyan. Sapagkat malapit nang dumating ang takdang araw. Ano yun? Takdang araw. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya po meron tayo nito. Mga fellowship na katulad nito. Kasi pag mawala ang fellowship na katulad nito, mawawala yung apoy natin. Tatamarin na tayo. Kaya hanggat may pagkakataon po tayo, hanggat di pa tayo nililindol ng malakas. Ang paligid po natin, ang dami nang nangyari. Nakita niyo yung nangyari saan po ba yun sa ibang bansa? Sa Europe yun, no? In 100 years, nun lang sila nilindol ng ganong kalakas. Dalawang magkasunod. Same, di ba? Venezuela, 7.3. Dalawang magkasunod, Isipin niyo yun. In 100 years. Hindi natin alam. Sabi ko nga, last time nag-preach ako, hindi natin alam kung ano ang mangyayari susunod sa buhay natin. Kaya habang may chance, we are free. Di ba? Sa atin lahat, ang kabutihan ng Diyos, nakikita natin, may ventilador kayo. Meron tayong keyboard, meron tayong instrument, may microphone tayo. Kasi baka dumating in time, mawala lahat ng ito. Isipin ninyo kung mangyayari sa atin yung ganun, mga disaster. Mawawalan tayo ng kuryente. Di ba? Pag walang kuryente, wala lahat. Kahit ganong kaganda gamit natin, wala lahat yan. Kaya habang nandito yung mga yan, talagang i-grab natin yung opportunity. Na katulad nito, malaya pa tayo, lahat nasa atin pa. Wag na po tayong tamarin. Kung may nanonood po sa live, wag po tayong tamarin sa mga gawain. Magpakainit po tayo, hindi po natin alam ang mga susunod na mangyayari. Napakagulo na ng mundo. Kita nyo, teenager, pumapatay na. Dati sa ibang bansa lang natin naririnig yun. Dati sa Amerika lang yung mga mass shooting na ganyan. Ngayon, nangyayari na sa Pilipinas. Sunod-sunod pa. Meron na naksak. O, nung isang araw, meron naman binalibag yung yung gasoline attendant. Binalibag yata ng bote. Tapos pinagmamalaki ng bata. Hindi mo ako kayang pahuli. Kasi pa ako, 15 years old lang ako. Hindi ako makukulong. Kita nyo? Ganyan na ang mga nangyayari sa paligid natin. Kaya po napakahalaga ng fellowship. Ito po ang paraan para tayo ay palakasin yung apoy ng bawat isa. Amen. Nag-aapoy ba mga puso ninyo? Amen. Last verse, Colossians 3:16.
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Okay? Hayaan daw natin ang salita ng ating Panginoong Yesus ay manahan sa atin. No? Na tayo ay, habang tayo ay nagtuturo at nagpapalakasan sa bawat isa, nagsasabi ng mga karunungan, umaawit ng mga salmo, himno at mga awiting espiritual nang may pasasalamat sa puso sa ating Panginoon. Amen. Kaya, by Him, let us offer to God, continually offer to God the sacrifice of praise. The fruit of our lips is giving thanks. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, patuloy tayong mag-alay ng ating mga pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po tumayo lahat sa gabing ito. Amen. Hallelujah. We thank you, Lord. We praise you. We worship you, God. Thank you, Lord God. Hallelujah. I bless your holy name. Hallelujah. We praise you, Jesus. We worship you, Lord. Praise you, oh Jesus. Sige po, mawit po tayo sa ating Panginoon. Gumawa po tayo ng mga awitin na nagmumula sa ating puso na may pasasalamat sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. How we love you. We love you, Lord. Praise you, God. Praise you, God. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, we worship you. We give you praise. We honor your name, Lord. We praise you, God. We praise you, God. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na amin narinig sa gabing ito. Dalangin namin, Panginoon, ito ay matanim sa aming puso. Palaging mag-remind sa amin na Ikaw, O Jesus, ang pinakamahalaga sa aming buhay. Ang presensya mo, ang kailangan namin sa aming buhay. Ang iyong salita, ang kailangan namin sa aming buhay. Banal na Espiritu, ang kailangan namin sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin mo po ang aming pagsamba sa gabing ito. Buong lakas at isipan, sinasamba, itinataas kita. Buong puso at kaluluwa ko, isinisigaw ang pangalan mo. Buong lakas at isipan, sinasamba, itinataas kita. Buong puso at kaluluwa ko, isinisigaw ang pangalan mo.
sinasamba kita. Buhay ko, tanging ikaw lamang, paglilingkuran ng tapat. Jesus, purihin ka, duwalhatiin ka. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, minamahal kita. Buong lakas at isipan, sinasamba, itinataas kita. Buong puso at kaluluwa ko, sinisigaw ang pangalan mo. Buong lakas at isipan, sinasamba, itinataas kita. Buong puso at kaluluwa ko, isinisigaw ang pangalan mo. Minamahal kita, sinasamba kita. Sa buhay ko, tanging ikaw lamang, paglilingkuran ng tapat. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Sa ibig mo ay hindi nagmamaliw, minamahal kita. Buong lakas at isipan, sinasamba, itinataas kita. Buong puso at kaluluwa ko, isinisigaw ang pangalan mo. Buong lakas at isipan, sinasamba, itinataas kita. Buong puso at kaluluwa ko, isinisigaw ang pangalan mo. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, minamahal kita. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, minamahal kita. Minamahal kita. Minamahal kita. Hallelujah. Sige po, pasalamatan natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Purihin ka, o aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Sa gabing ito, Lord, we thank you for your goodness. And we thank you, O God, sa revival sa aming heart sa gabing ito. Sa apoy na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa excitement every time na narito kami sa church, O God. And we can feel your presence. Hallelujah. We thank you, O God, and we thank you for this opportunity, for the privilege, sa kadayaan na binibigay mo sa aming pag-worship, O God. And especially, na mapakinggan po namin ang iyong mga salita. It is a joy, O God. It is our strength, O God. Hallelujah. We praise you and we worship you, O God. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Amen. Picture po tayo.